Daddy Ren, Mami Emmy, Princess Nicole Yala at si Prince Clarence. Mag-i-enjoy kayong sila'y kasama. Papam-pam, pambansang pamilya. Papam-pam, samahan natin sila. Fun-filled na banding ng pamilya. Hi, mommies! Siyempre, ito na naman po si DJ Nicole Yala / Mommy Emmy / Mommy Nicole Yala to give you some insights about motherhood. Ayan. So, yung pinaka-active ko po talaga na social media account is Instagram. Tapos sa Instagram, meron dong meron doon na pwede ka mag-ask ng question. So, whenever I click on that and ask people to ask me questions, medyo regular yung or halos pare-parehas yung tinatanong sa akin about motherhood, mostly about motherhood. Konti na lang yung tungkol sa pagiging DJ, ganyan. Siguro dahil sanay na kayo sa akin, ganyan. So, there are some questions na gusto ko na i-share din dito sa aking vlog. So, yung isa sa mga gusto ko munang i-share is that I thank you guys for joining me during my 9-month journey of motherhood. Maraming salamat sa mga nagdasal, maraming salamat sa mga patuloy na nabablanko po ako. Kasi naman yung in-orderan ko po na soft drinks, hindi po dumating. Hindi tuloy ako makaisip ng tama pag hindi po ako napag-soft drinks. Anyways, so salamat po sa pagdadasal. Ayan, na maging okay sa all right yung aking delivery. Talagang ipinush ko po. Sa madaling salita, talagang itinodo ko po, ipinush ko po because I want to have a normal delivery. But whether it's your delivery is cesarean or through normal vaginal delivery, wala pong doon, wala pong angat sa iba or wala pong mas higit. Parehas pong mahirap, parehas na hindi madali, parehas na may pinagdadaanan. Kasi kung sa cesarean, it's painless, wala kang mararamdaman, 'di ba? During. Pero yung after naman, yung masakit talaga, yung tahi na kailangan mong asikasuhin, kailangan mo nang asikasuhin yung anak mo, kailangan mo pang asikasuhin yung tahi mo, yun yung sa cesarean. Sa normal delivery naman, talagang feel mo lahat, labor pains, yung pag-bear ng child, yung pagbaba niya, ganun, masakit talaga. Yung pagpigil, naku, masakit talaga yon. So, either way, whether it's cesarean or normal delivery, parehas pong mahirap. Parehas na dapat, daddy, mister, hoy, kya, kuya, diba? Dapat respetuhin at mahalin ang iyong misis kasi hindi po madali. Una, yung pag-bear po namin ng bata for 9 months. Hindi po madali. Bakit? Una, eventually bibigat. Isipin mo yung tooth mo, hindi mo na makita. Diba? Napakahirap nun. Tapos, mayat-maya, nasa CR ka kasi nawiwiwi ka kasi pinupush ng baby yung bladder mo. So, mayat-maya, nawiwiwi ka. Kaya wag na wag yung nagagalit ka sa misis mong buntis kasi mayat-maya umiihi. Hoy! Ikaw din ang dahilan ko bakit may bebe dyan. Wag ka nga. Sumali ka din. So, it's not easy. Hindi po madali na lumaki ang size ng paa. Alam nyo po na ang size ng paa ko is 7. Sobrang dali makahanap ng shoes na 7. So, lahat ng shoes ko ay 7. Nung nabuntis ako sa second baby ko, lumaki po yung paa ko. Naging 8 po. So, ngayon, kapag sinusuot po yung, although sabi naman daw nila, ibabalik. So, pero ngayon, kapag sinusuot ko yung mga size 7 kong mga sapatos, pag uwi ko po ng bahay, color violet na po yung toes ko. Kasi nakaganon po, oh. So, hindi po madali yun. Yung the changes in the body are very difficult to accept. Yung mga ibang mga nanay, umiitim ng husto, yung kilikili, yung nipples, yung batok, yung leeg, lahat ng singit-singit sa katawan. Nako, namumuong sama ng panahon, ang dilim. Diba? At hindi yun madaling tingnan. Nung unang beses na, sabi daw kasi nila,
mas iitim daw ng grabe yung mga singit-singit ng katawan pag lalaki. So, true enough, ganun yung nangyari sa akin. Nung minsan na nakita ko sa salamin yung kilikili ko, guys, nagpanik po ako. Sumigaw ako sa banyo. Nag-worry yung asawa ko kasi bakit ako sumigaw? Sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, hi! Ang itim ng kilikili ko, ano to? Para sumabog ka yung volcano. Pero okay na po siya ngayon. So, it's not easy. The changes in the body, and higit sa lahat, the emotional aspect. Alam niyo po, nung nagbuntis ako, sobrang tindi po ng bashing na ginawa sa akin ng ibang tao, which was unfair. And, twice po ako nag-spotting ng dahil dun sa mga bashing na yon, which again is unfair, because ulitin ko, I was just doing my job. Yung emotional turmoil, baggage, stress na pinagdadaanan ng isang buntis, binash man o hindi, ay hindi po madali. Totoo yan. Minsan, may mga days na ang saya-saya namin na nagbubuntis. Minsan, may mga days na iyak kami ng iyak. So, physical, hindi po madali. Emotional, alam naman po natin, hindi siya madali. And I would also like to share with you guys yung pinagdaanan kong postpartum blues. Kay Princess, sa aking first baby, hindi po ako nag-postpartum blues. As in, nung pinanganak ko na siya, talagang para po ako nag-slide sa rainbow sa sobrang happiness. Nung ipinanganak ko yung pangalawa ko, of course, I was very happy. Kasi syempre, kompleto na. May prinsesa na ako, may prinsipa pa. And who would have thought that at the age of 38, diba, normal delivery, walang complications sa pregnancy, diba, at mabubuntis pa. Pero, akala ko okay na eh. Tapos na eh. Ini-normal delivery ko na eh. Paglabas ng bata, I went through a tough time because of postpartum blues. And hindi po siya madali. Ngayon ko naiintindihan yung tungkol sa sinasabi ng mga tao about anxiety and depression, that it is real and that hindi mo siya mapipigilan. It's something that you will go through, and you gotta keep the faith and you gotta have a support system para hindi ka bumigay. Kasi alam niyo po, nung pinagdadaanan ko yung wala akong ibang ginawa kundi umiyak. As in, nagluluto ng pansit canton, iiyak. Manonood ng commercial, iiyak. Magbe-bend over, iiyak. Magwawalis, iiyak. Magpupunas ng mata, iiyak. Nakakaloka. At hindi siya masarap sa pakiramdam, na lagi kang umiiyak. And for the first few weeks, I felt that no one can take care of my kid except me. May feeling ako na kapag may ibang tao yung humawak sa kanya, pwede siyang masaktan, ganyan. Kaya hindi ako lumalabas. Nakakalurky. So, yung emotional na stress that pagdadaanan ng isang misis ay hindi po talaga madali. And that is why, bakit ko to sinishare is because, una, you can get over it. Kasi, well, in my experience, I got over it. Sabi daw nila, kung yung postpartum blues tumagal ng ilang buwan, that becomes depression. And that's worrisome. Kasi, nakaka-worry na yun. Ako, hindi ko inalaw na dumating siya sa depression, pero nung pinagdadaanan ko yon, nakakalurky kasi there are times that I felt that I was alone kahit meron naman akong kasama. So, ganun pala yung feeling ng merong anxiety and merong depression. It's not easy. So, it's important for you to have a support system. Dapat lagi ka may nakakausap. At sobrang thankful ako dun sa mga ibang mga mommies na pinagdaanan yon, or mga ibang mommies na mga nakakausap ko, na patuloy akong binibigyan ng strength para ma-survive ko yon. And of course, my husband who was very, very supportive. And tapos na ako sa postpartum blues na yon. O diba, ilang minutes na to, ang dami ko na nasabi, yun pa lang. 20 na? 10 lang? O nakakaloka. O gawin nating 20 minutes yung pag-uusap. So, may mga tanong sa akin dito tungkol sa motherhood. So, sabi nung isa, sabi ni Bing Suarez, hindi po ba nagsiselo si Princess kay Prince? Kasi po, syempre, di ba, matagal po siyang mag-isa. Kasi po yung anak ko, nagsiselos dun sa bagong panganak ko. Okay. Nagsiselos po si Princess. Hindi ko lang po pinopost sa social media yung tantrums niya, yung galit na, yung inis niya, yung yamot niya sa kapatid niya. Alam mo, ganito yan eh. Aw, Prince, you're so cute! Tapos, kukurutin niya ng bonggang-bongga na alam mong kasi may diin. So, kung hindi ka nag-observe, hindi mo alam, nasasaktan na pala yung bata. Alam mo, it's normal for your panganay
to feel jealous. Normal yun. Lalong-lalo na si Princess, almost 6 years siyang panganay. Almost 6 years siyang mag-isa. Tapos isang araw, biglang merong batang dadating, kaagaw ng atensyon, kaagaw ng oras, kaagaw sa kama. 'Di ba, nakakaloka? Alam niyo ba, nung nasa ospital ako, sabi ng anak ko, sabi ni Princess, "Mom, are we going to bring him home?" Sabi ko, "Who?" Sabi niya, "That little dude." That little man. Referring to yung bagong panganak niyang kapatid. Sabi ko, of course, anak, we will bring him. So, ngayon, medyo okay na si Princess. She's starting to accept that she has a little brother and mahal na niya yung kapatid niya. In fact, recently, I went to her school at nung nagkaroon ng activity yung teacher asking the students kung ano yung bagay na ipinagpapasalamat nila, what are you most thankful for? Natuwa naman ako kasi nag-raise ng hand yung anak ko at sinagot niya, my brother. O, diba? So, she's over it. So, kung ikaw, mami, pinagdadaanan mo yan, nagsiselos yung panganay mo dun sa pangalawa o pangalawa sa bunso, normal yan. They will eventually get over it. Pero one tip, mami ha, don't you forget, ang pinaka-importante pa rin talaga is yung panganay o yung nakakaintindi o yung nakakapag-express ng feelings. In this case, in my case, ang mas importante si Princess. Kasi ang mahalaga lang naman kay Prince dun sa bagong panganak, hindi magutom, makatulog, kung may makate, makamot, 'di ba? Pag umiyak, kailangang i-pacify. Yun lang, wala pa naman siyang concept about jealousy. Pero yung panganay, si Princess, has the concept already of jealousy. Kapag ka nakita niya nagkakagulo yung mga tao dun sa isa kong anak, magtatantrums siya, magpapapansin. So, ang mommy tip ko para sa'yo, mas important na bigyan ng attention yung panganay, yung nagseselos. Mas importanteng siya yung pagpaliwanagan. Kapag ka may dumadalaw sa bahay ninyo para dun sa bunsong kapatid, importante na sabihin mo, ang unang papansinin, yung panganay. Ayan. Kasi, kung hindi, naku, magwawala yan. But again, that's normal. That's normal. Tandaan mo, nako-confuse sila. Kasi isang araw, biglang may kahati sa atensyon, di ba? So, imagine how they feel. Siguro, gulong-gulo yung isipan nila, yung puso nila, hindi nila, di ba? Dahil bata pa naman sila, hindi nila mawari kung saan nila ipi-place yung emotions nila. Kaya, dapat, you should take extra care of them, ha? Unang question pa lang ba yun? Ang daldal ko naman. Wait lang, meron pa ditong question Asa na ba yun? Nakakatawa to. Sabi ni Daisy Tamor, Ma'am Nicole, masakit po ba mga anak? Kasi kung masakit, hindi na ako mag-aasawa. Masakit din magkaasawa, ha? Masakit sila sa ulo. Sabi ni Shasha, nung bagong panganak po ba kayo, lahat po ba kinakain nyo or may mga bawal din sa'yo? Actually, pinigilan lang po ako, kinakain ko to ng isang araw. Oo, lahat. Siguro, wag naman yung panis, ganyan. Pero wala naman bawal kasi mukhang normal naman yung mga eksena ko. Bakit ang cute ng anak mo si Baby Prince? Kasi kamukha ko. Bagay sa mukhang to, yung panglalaki. Inunahan ko na kayo, ha? Yung mukha ko panlalaki talaga. Ayan. What is the greatest thing about being a mother? Sige, end ko na lang tong vlog na to about the greatest thing about being a mother. Pero before that, if you have questions that you'd like to ask, please feel free to comment. Tapos malay mo sa susunod na vlog ko or sa susunod na video, masagot ko na. So anyway, what is the greatest thing about being a mother? Ay, pang Mrs. Universe naman yung question. Hindi ko nasasagutin na pang Miss Universe kasi ayoko magkunwari na nag-i-English kahit hindi naman po talaga sanay. Ande, ang pinakamaganda about, hindi ko siya ma-explain in a few sentences. It's just amazing. Sobrang amazing. Yung pregnancy pa lamang, yung pag-positive ng pregnancy test, dun pa lamang hanggang sa going through the stages of pregnancy, first trimester, second trimester, tapos yung third, amazing yon hanggang sa yung nakikita mo na lumalaki sila, 'di ba? Ang masasabi ko lang talaga in one word, it's amazing, 'di ba? It's amazing. Alam mo yung feeling na ganito yung motherhood yung feeling na sa isang araw pagising mo, iniisip mo,
kaya ko pa bang gawin lahat? Magpupuyat, magtatrabaho, mag-aalaga ng anak, magluluto, maglalaba. Kaya ko bang gawin lahat? And for some reason, for some divine intervention, you actually get it done. Nagagawa mo siya. 'Di ba? Isang araw iniisip mo, kaya ko bang gawin? But actually, you can get it done. 'Di ba? That's how amazing motherhood is. Sabi nga nila, 'di ba, na kapag ka nanay ang nawala, Diyos ko Lord, malolor kayong lahat. Hindi ba't ang nanay mo, kakaalis pa lang, tinatanong mo na kung anong oras babalik? Ganun ka-importante ang mga nanay. Hindi ba't kapag ka may masakit, sino tinatawag mo, 'di ba? Mama, nanay, mommy. That's how amazing motherhood is. And minsan, lalo na for first-time moms, hindi mo alam what to do. But totoo yun that when a child is born, a mother is also born. Madami kang matututunan. May mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin, na kaya mo palang gawin. Na kaya mo palang sumimsim ng pupu ng bata, na matutuwa ka pala sa kulay ng pupu, di ba? Na hindi ka pala matatakot na kapag anak mo, obserbahan mo yung diaper at tititigan mo ng bongga-bongga, na kaya mo palang sumipsip ng sipon, na kaya mo palang makipag-away kapag ka merong umapis sa anak mo. Mga bagay na yan, kaya mo palang gawin when you become a mother. Because motherhood is amazing! Yun lang po. So, yung next video ko about breastfeeding, hope you get to watch it. Hindi po ako expert, but I'm basing my answers to your questions based on experience. Okay? Bye, everyone! Bye, mommies!